Noong kalagitnaan ng taong 2025, isang karumaldumal na krimen ang yumanig sa baybayin ng Nasugbu, Batangas at naging mitsa ng pambansang usapin. Ang biktima ay isang batang dayuhang modelo na may angking kagandahan at magandang kinabukasan na malupit na kinuha sa kanya. Ang salarin ay kumilos ng walang bahid ng pagkatao, binura ang lahat ng baka sa isang planong maingat na kinalkula. Anong misteryo ang nakatago sa likod ng trahedyang pagkamatay ng dayuhang dalagang ito? Hahantong ba sa bunto ang imbestigasyon kung ang mga unang pahiwatig ay halos zero? Sa nakatakdang gabing iyon, si Paolo, isang YouTuber na dalubhasa sa pag-explore ng mga inabandunang lugar, ay nagpa siyang magsagawa ng isang live stream sa isang lumang villa na matatagpuan sa liblib na bahagi ng isang baryo sa Nasugbu. May halos 100,000 followers, laging naghahanap si Paolo ng mga karanasan na magbibigay ng kilabot sa kanyang mga manonood. Ang villa na ito, ayon sa mga sabi-sabi, ay isang lugar na pinamamahaya ng mga ligaw na espiritu. Isang perpektong hamon para sa kanyang channel. Habang lumalalim ang gabi, naglalakad si Paolo ng mag-isa sa naturang lugar. Ang liwanag ng flashlight mula sa kanyang cellphone ay tumatama sa makakapal na damuhan na lumilikha ng mga kakaibang anino na tila sumasayaw. Ang kapaligiran ay nakakatakot sa katahimikan. Tanging tunog ng mga kuliglig at ang yabag ng sarili niyang mga paa sa basang lupa ang naririnig. Halos sa inyong lahat, nandito na si Paolo sa sikat na haunted villa sa Nasugbu, bulong niya sa mikropono habang sinusubukang kumalma kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagsimulang dagsain ang kanyang live chat ng mga hamon at babala. Nang malapit na siya sa kalawit na bakal na gate ng villa, ang liwanag mula sa kanyang phone ay biglang tumama sa isang anino na nagpatigil sa kanya. Sa harap ng pinto ng bahay, isang babaeng napakatangkad na nakasuot lamang ng isang set ng itim na lingerie ang nakatayo roon. Nanginginig ang kanyang mga balikat na tila ba humihikbi ng malakas. Natatakpan ng mahabang buhok ang kanyang mukha. Napahiyaw si Paolo sa matinding takot, sa sobrang taranta ay nabitiwan niya ang kanyang phone. Hindi na niya ito binalikan at agad na tumakbo palabas ng bakuran, binabaliwala ang mga natatarantang tawag ng kanyang mga manonood sa live stream. Pagdating sa kanyang tinutuluyan na may maputlang mukha, nanginginig na ikinuwento ni Paolo ang buong pangyayari. Ngunit ang nakuha lamang niya ay mga tawa at panunuya mula sa mga netizens. Itinuring nila itong isang pakulo lamang para sa views. Acting lang iyan siguradong sigurado. May mumuba na nakabikini habang umiiyak. Ang mga mapang-asar na komento ay patuloy na lumabas, kaya ang takot ni Paolo ay mabilis na naging inis at kahihiyan. Dahil sa kanyang pride, nagpasya si Paolo na bumalik doon sa susunod na gabi para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Sa pagkakataong ito, mas naghanda siya, nagdala siya ng high-power flashlight at isang pamalo para sa pagtatanggol sa sarili. Hindi na siya nag-live stream, binuksan lang ang kamera para i-record ang buong proseso. Habang papalapit muli sa villa, bumalik ang malamig na pakiramdam na tumatago sa buto mula noong nakaraang gabi. Ngunit sinubukan ni Paolo na pakalmahin ang sarili. Hindi na niya nakita ang anino ng babae. Ang lumang pinto na gawa sa kahoy ay bahagyang nakabukas na tila ba isang mistikong imbitasyon. Tinitipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob, tinulak niya ang pinto at humakbang papasok. Sa loob, ang amoy ng luma at ang masangsang na amoy ng kamatayan ay agad na tumama sa kanyang ilong na halos magpasuka sa kanya. Inikot niya ang flashlight sa buong silid na puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Nang tumama ang liwanag sa isang tago na sulok, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Paolo. Sa malamig na sahig, isang bangkay ang nakahandusay doon. Ang biktima ay ang babaeng nakita niya kagabi na nakasuot ng parehong itim na lingerie. Ngunit ngayon, hindi na siya gumagalaw. Ang kanyang balat na dati maputla ay nagsisimulang maging asul. Sa kanyang leher ay may malalim na marka ng sakal na kulay ube. Nagpanik ng husto si Paolo. Napaatras siya, natapilok at gumapang palabas ng bahay habang tumatakbo at pinipindot ang numero ng pulis. Ilang minuto lang ang lumipas, ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng maliit na baryo. Agad na kinordonan ng mga otoridad ang pinangyarihan ng krimen. Ang forensic team ay nagsagawa ng unang pagsusuri sa bangkay sa mismong lugar noong gabing iyon.
Ang biktima ay kinilala bilang isang babaeng dayuhan na namatay mga 1 hanggang 2 araw na ang nakalilipas dahil sa mechanical asphyxia at nakasuot lamang ng mamahaling itim na lingerie. Bukod sa marka ng sakal sa liig, walang malinaw na palatandaan ng pakikipaglaban. Ang crime scene ay halos walang mahahalagang pahiwatig, ang lahat ay sadyang nilinis. Ang kaso ng karumaldumal na pagpatay na ito ay opisyal na nagsimula rito. Nagmula sa isang tila multo at isang matapang na YouTuber. Sa loob ng himpilan ng pulisya sa Camp Vicente Lim, Laguna, ang hangin ay puno ng amoy ng murang kape at tensyon. Ang kaso sa inabandunang villa sa Nasugbu ay naging prioridad na ngayon. Ang presyon mula sa Maynila ay tila baha dahil ang biktima ay isang dayuhan at ang kanyang kamatayan ay maaaring maging isang diplomatikong insidente kung hindi matutugunan ng mabilis at maayos. Para sa investigation team, ang unang hamon at ang pinakamalaking pader ay ang hindi nakikitang tabing na bumabalot sa pagkakakilanlan ng biktima. Sino ang babaeng iyon? Isang multo na walang pangalan, walang dokumento, at walang kahit isang alaala na naiwan sa lugar ng krimen, bukod sa kanyang itim na lingerie at ang pasa sa kanyang liig. Ang pinuna ng investigasyon, isang batikang opisyal na si Police Colonel Ricardo Salvador, ay nakatitig sa whiteboard sa kanyang opisina. Doon ay may ilang salitang nakasulat. Babaeng Caucasian, tinatayang 25 tandang bawas 30 taong gulang. Tangkad, 178 sentimetro, blonde ang buhok, gid, foreigner. Iyon lang ang meron sila. Isang simula na halos mula sa zero. Ang lahat ng pag-asa ay nakasalalay ngayon sa AFIS, Automated Fingerprint Identification System, ng AFI na maingat na gumagawa ng kanilang trabaho. Kumuha sila ng mga fingerprint mula sa mga daliri ng biktima na nagsisimula ng tumigas. Isang gawain na nangangailangan ng ganap na katumpakan dahil ito marahil ang tanging susi para mabuksan ang unang pinto ng kasong ito. Ang mga fingerprint ay ginawang digital at ipinasok sa sistema upang ihambing sa milyon-milyong talaan. Nagpadala rin ng agarang kahilingan sa Bureau of Immigration. Lumipas ang mga oras sa katahimikan. Ang bawat segundo sa orasan ay tila hampas ng martilyo sa mga nerbiyos ng mga investigador. Pagkatapos, ang computer screen ng isang teknisyan ay umilaw sa birding signal. Match! Ang buong silid ay tila nagpigil ng hininga. Isang pangalan ang lumitaw ng malinaw, Alina Petrova. Edad, 26, pagkamamamayan, Ukraine. Ang sistema ay nagpakita rin ng passport scan na may litrato ng kanyang Mula sa litratong iyon, isang pares ng asul na mata ang nakatingin ng diretsyo sa kanila. Isang inosenteng tingin, ngunit nagpapahiwatig din ng malalim na kalungkutan. Ang impormasyon na kasama nito ay nagpapakita na pumasok siya sa Pilipinas 3 taon na ang nakalilipas gamit ang isang working visa na ini-sponsor ng Charisma Creations, isang kilalang media at talent management company sa Makati. Ang kanyang rehistradong address ay sa The Estate Makati, isang marangyang apartment complex sa gitna ng Ayala Avenue. Nang opisyal na ianunsyo ang pangalan ni Alina Petrova sa media, hindi lang iyon isang simpleng balita. Ito ay isang bombang sumabog. Sa loob ng ilang minuto, ang pangalang iyon ay naging trending topic sa Twitter Philippines. Ang mga malalaking balita ay sabay-sabay na naglabas ng headline, International model na si Alina Petrova, natagpo ang patay sa Nasugbu. Isang matinding shock ang tumama sa online community at sa mundong glamoroso ng Maynila. Para sa kanyang daan-daang libong followers sa Instagram, si Alina Petrova ay hindi lang basta tao. Siya ay isang pangarap. Ang kanyang Instagram account na may username na @Alina Manila ay isang obra maestra ng pagbuo ng sariling imahe. Ito ay isang mundo na nakapinta sa pinakamatingkad na kulay. Ang turquoise na asul ng infinity pool sa El Nido, ang ginintuang paglubog ng araw sa Boracay, ang kislap ng mga neon light mula sa mga bar sa Keys, at ang puti ng mga yate na nakadaong sa Subic Bay. Ang bawat litrato ay isang kwento na pinag-isipan hanggang sa pinakamaliit na detalye. May isang litrato ni Alina na nakaupo sa gilid ng bangin sa Batanes, nakasuot ng isang pulang maxi dress na humahampas sa hangin habang ang surreal na asul na dagat ay nasa ilalim niya. Ang caption ay nagsasabing Searching for Freedom at the Edge of the World. Freedom Philippines Life Wanderlust. Ang litratong iyon ay nakakuha ng higit 50,000 likes at libo-libong komento ng paghanga.
Diyosa, isinulat ng isa. Sana ganito rin ang buhay ko, sabi ng isa pa. May iba pang litrato kung saan siya ay nagpo-pose sa isang matapang na bikini mula sa isang lokal na high-end brand. Ang kanyang perpektong kulay kayumangging balat ay kumikinang sa ilalim ng tropikal na araw. Ang kanyang estilo ay hindi malaswa, kundi naglalabas ng malakas na tiwala sa sarili. Isang pagpapatunay ng kagandahan at pagmamay-ari ng kanyang katawan. Ito ang estilo na nagpasikat sa kanyang pangalan, matapang, sensual, ngunit hindi kailanman mukhang mura. Siya ang ehemplo ng modernong babae na malaya at hindi nag-aatubiling ipahayag ang sarili. Sa mundo ng internet, si Alina ay isang simponya ng tagumpay. Siya ay isang brand ambassador para sa mga internasyonal na kosmetiko, ang mukha ng pinakaprestihiyosong fashion magazine sa Pilipinas, at ang inspirasyon ng mga kilalang designers. Hinahangaan nila siya hindi lang dahil sa kanyang kagandahang Euro-Indo na bigay ng Diyos, ang asul na mata na kasing lalim ng karagatan, matangos na ilong, makapal na labi, at gininto ang buhok na tila talon. Ngunit dahil din sa kanyang profesionalismo at kakayahang magbago sa harap ng kamera. Sa tangkad na 178 sentimetro at mga sukat na kinakainggitan ng bawat babae, ipinanganak siya para maging modelo. Ang kanyang katawan ay isang buhay na estatwa, isang perpektong timpla ng lakas at lambot. Sa harap ng lente, maaari siyang maging isang matamis at inosenteng dalaga. Ngunit sa isang kindat, maaari siyang maging isang femme fatale, isang mapang-akit na babaeng nakamamatay. Ngunit ngayon, habang sinusuri ng mga investigador ang mga kumikinang na litratong iyon, isang kilabot ang gumagapang sa kanilang mga likod. Ang figurang nagniningning at puno ng sigla sa mga larawang ito ay ibang-iba sa malamig, maputla, at nag-aasul na bangkay na nakahiga sa morgue. Ang ngiting nagpapatunaw ng puso ay pumanaw na. Ang asul na mata na dating naglalaman ng lahat ng pangarap ay nakasara na magpakailanman. Pinunit ng kamatayan ang belo ng pagiging perpekto, iniwan ang hubad at brutal na katotohanan. Nang magsimulang maghukay ng mas malalim ang mga investigador, napansin nila ang isang kakaibang kontradiksyon. Ang pampublikong buhay ni Alina ay isang bukas na aklat na ipinapakita para hangaan ng buong mundo. Gayunpaman, ang kanyang pribadong buhay ay isang kuta na hindi mapasok. Nang kumuha ng pahayag ang team mula sa mga tao sa kanyang ahensya, ang Charisma Creations, isang ibang pagkatao ni Alina ang lumitaw. Inilarawan siya ng direktor ng ahensya bilang isang working machine na perpekto. Si Alina ay napaka-propesyonal at may disiplinang bakal. Hindi siya kailanman nahuhuli, laging handa para sa bawat photoshoot at may pambihirang kakayahan sa transformasyon. Maaari siyang maging anghel sa isang perfume ad sa umaga at maging femme fatale sa isang lingerie shoot sa hapon. Sabi ng direktor. Ang pagkamatay ni Alina ay isang matinding dagok, hindi lang dahil sa pagkawala ng isang tao, kundi dahil winasak nito ang pinakamahalagang kampanya ng taon. Ang proyekto para dalhin ang isang lokal na fashion brand sa merkado ng Europa, kung saan si Alina ang pangunahing mukha. Ang kanyang mga kasamahan na iba pang mga modelo ay nagbigay ng ibang pananaw. Inamin nila na si Alina ay napakamabait at magalang, ngunit laging may hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanya sa lahat. Nakakapagsalita siya ng Tagalog ng maayos, ngunit bihirang sumasali sa mga pribadong usapan o mga gimmick pagkatapos ng trabaho. Siya ay isang bituin, ngunit isa ring mapag-isa. Wala sa kanila ang nakarinig sa kanyang pag-uusap tungkol sa kanyang pamilya sa Ukraine o tungkol sa anumang romantikong relasyon. Ang kanyang buhay pag-ibig ay isang restricted zone. Sa mundo kung saan ang ibang influencers ay madalas magbahagi tungkol sa kanilang mga boyfriend at dates, ang pananahimik ni Alina ay naging napakakaiba. Inakala ng lahat na isinakripisyo niya ang kanyang pribadong buhay para sa kanyang karera. Isang babaeng modelo na nakatrabaho ni Alina sa ilang proyekto ang nagbigay ng isang mahalagang detalye. Sinabi niya na noong nakaraang buwan, tila naging iba si Alina. Propesyonal pa rin siya, nakangiti pa rin sa harap ng kamera. Pero kapag hindi na umaarte, ang kanyang tingin ay tila napakalayo at malungkot, gunita ng dalaga. Minsan nagtanong ako. Ngumiti lang siya at sinabing nami-miss lang daw niya ang kanyang tahanan. Ang paliwanag na iyon ay tila lohikal noon. Ngunit ngayon napatay na si Alina, nagtanim ito ng binhi ng malalim na hinala sa isipan ng mga investigador ni Colonel Salvador.
Sino ang magagawang magalit sa isang babae na tila nasa kanya na ang lahat? Sa likod ng ngiting nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at marangyang buhay, anong sikreto ang itinatago ni Alina Petrova? Habang lalong nagiging perpekto ang imahe ng biktima, lalong lumalabo ang imahe ng salarin. Ang investigation team ay nahaharap sa isang komplikadong palaisipan na may iba't ibang teorya, ngunit kulang sa konkretong ebidensya. Si Colonel Ricardo Salvador at ang kanyang team ay nagtrabaho ng halos 24 paghahati-7 upang mahanap ang kahit maliit na butas sa pader ng katahimikan na binuo ng salarin. Sa simula, ang teorya ng pagnanakaw na may kasamang pagpatay ay inilatag, ngunit mabilis itong isinantabi. Ang lokasyon ng krimen ay isang liblib na lugar, hindi isang lugar na pipiliin ng mga magnanakaw sa kalsada para tambangan ang isang dayuhang modelo. Higit pa rito, ang paraan ng pagpatay, sa pamamagitan ng pagsakal sa malapit na distansya, at ang aksyon ng salarin na maingat na nilinis ang lahat ng bakas ay nagpapakita ng isang malamig na kalkulasyon at personal na relasyon. Ang mga magnanakaw ay kukunin ang gamit at tatakbo. Hindi sila mananatili para linisin ang crime scene na parang isang kasambahay, komento ng isang batang investigador. Ang ikalawang teorya ay tumuturo sa selos sa mundo ng pagmumodelo. Ang mundo ng fashion sa Maynila, bagaman glamoroso, ay isang kapaligiran ng matinding kompetisyon. Hindi kakaunti ang inggit, selos, at maruming laro sa likod ng entablado. Maaari kayang ang isang karibal na laging nasa anino ni Alina ay ninais siyang saktan para alisin ang isang bituin na patuloy ang pag-anga. Ang mga investigador ay nagsimula ng malawakang pagsisiyasat sa mga katrabaho ng biktima sa Charisma Creations at sa mga karibal na ahensya. Dose-dose ng mga modelo, photographers, at makeup artists ang tinawag. Ngunit ang resulta ay wala. Lahat sila ay may matibay na alibi sa oras ng pagkamatay ni Alina. At bagaman inamin ng ilan na may kaunting inggit sa tagumpay ni Alina, walang nagpakita ng sapat na motibo para gumawa ng ganoong karumaldumal na krimen. Ang ikatlong teorya, at ang tila pinakalohikal, ay isang ki-obsessive fan o stalker. Dahil sa kanyang kasikatan, kagandahan, at istilong medyo mapang-akit, tiyak na maraming panatikong tagahanga si Alina. Malaki ang posibilidad na ang isa sa kanila ay lumampas sa manipis na linya sa pagitan ng paghanga at obsesyon. Ini-stalk siya at kumilos ng matanggihan o hindi mapansin. Ang Cybercrime Unit ng AC ay nagsimula ng isang higanting gawain, pagsusuri sa libu-libong komento at direct messages sa Instagram at Facebook account ng biktima. Naghahanap sila ng mga tanda ng banta, mga paulit-ulit na obsesibong salita, o hindi natural na atensyon. Ito ay parang paghahanap ng karayom sa bunto ng dayami sa gitna ng dagat ng digital na data. Sa huli, ang teorya tungkol sa isang lihim na relasyon ay inilagay sa itaas ng listahan. Ito ang teoryang pinakapinaniniwalaan ni Colonel Salvador. Ang krimeng ito ay napakakapal sa amoy ng pagnanasa at pagkamuhi. Ang salarin ay tiyak na isang taong napakalapit na nakakuha ng lubos na tiwala ni Alina, kaya nagawa siyang hikayatin sa isang liblib na lugar tulad ng villa sa Nasugbu. Ang marka ng sakal sa lieg ay nagpapakita ng isang malupit na eksekusyon mula sa malapit, isang napaka-personal na kilos. Ngunit sino ang lihim na kasintahang ito? Ang buong pampublikong buhay ni Alina na ipinapakita sa social media ay wala talagang ipinapakitang figura ng isang lalaki. Binuo niya ang imahe ng isang malaya, matagumpay at ganap na kontroladong babae sa kanyang buhay. Ang kanyang cellphone, ang pinakakritikal na piraso ng ebidensya na maaaring maglaman ng lahat ng kanyang mga sikreto, ay kinuha ng salarin. Iyon ang black box na nagtala ng buong lihim na buhay ni Alina, mga tawag, mensahe, email, location history, at marahil mga pribadong litrato rin. Alam na alam ito ng salarin. Ang pagkuha sa cellphone na iyon ay hindi lang para magbura ng bakas, kundi isang sadyang kilos para putulin ang huling ugnayan ng pulisya sa katotohanan. Ang tabing na misteryo na bumabalot sa kasong ito ay lalong kumakapal. Habang lalong nagiging perpekto ang imahe ng biktima, lalong lumalabo ang imahe ng salarin. Ang pulisya ay humaharap sa isang multo, isang taong maingat na binura ang lahat ng kanyang mga yabag, na nag-iwan lamang ng isang bangkay at napakaraming tanong na walang sagot. Dahil walang kamag-anak si Alina sa Pilipinas, napilitan ang mga investigador na mag-focus sa kanyang bilog ng mga kaibigan at katrabaho.
Ang mga opisyal na Subwena ay ipinadala sa punong opisina ng Charisma Creations sa isang modernong gusali sa Makati. Ang buong pamunuan at mga katrabaho na madalas makasalamuhan ni Alina ay inanyayahan sa presinto para magbigay ng pahayag. Kasama rito ang dalawang susing figura, Amanda Valenzuela, ang EHT ng kumpanya, at Adrian Santos, ang chief photographer at asawa ni Amanda. Ang kapaligiran sa opisina ng Charisma Creations ay naging mabigat at malungkot, ibang-iba sa malikhaing enerhiya na karaniwang nararamdaman. Ang mga empleyado, na karamihan ay mga kabataan, ay hindi maitago ang kanilang gulat at takot. Isa-isa silang tinanong ng mga investigador sa magkakahiwalay na silid. Ang kanilang mga testimonya ay medyo magkakatulad, na naglalarawan ng isang pare-parehong imahe tungkol kay Alina, isang magandang dayuhang dalaga, propesyonal, mabait, ngunit laging naglalagay ng distansya. Bihira siyang sumama sa mga gimmick pagkatapos ng oras ng trabaho, at hindi kailanman nagkwento tungkol sa kanyang pribadong buhay sa kahit kanino. Sabi ng ilang modelo, minsan ay nakikita nilang tila malalim ang iniisip at malungkot si Alina, lalo na nitong mga nakaraang linggo. Ngunit kapag tinanong, umingiti lang siya at sinasabing namimiss lang niya ang kanyang bansa. Ang lahat ng impormasyong ito ay napakakaraniwan at hindi nakatulong sa mga investigador na makahanap ng bagong direksyon. Pagkatapos ay pumasok si Amanda Valenzuela sa silid ng interogasyon. Iba sa pag-aalala ng kanyang mga empleyado, si Amanda ay dumating na may ibang aura. Nakasuot siya ng isang mamahaling business suit na may simpleng makeup, ngunit matalas ang dating. Ang aura ng isang makapangyarihang direktor ay lumalabas sa bawat galaw niya. Mahinahon niyang sinagot ang mga tanong ng malinaw at lohikal. Kinumpirma ni Amanda na si Alina ay isang napakahalagang bahagi ng estratehiya ng kumpanya. Ipinahayag niya ang malalim na pakikiramay sa pagkawala nito at nangakong makikipagtulungan ng husto sa mga investigador. Nang tanungin kung kailan huling nakita ang biktima, sinabi ni Amanda na nangyari ito sa isang pagpupulong halos isang linggo na ang nakalilipas para talakayin ang mga plano sa susunod na photoshoot. Iginiit niya na ang relasyon niya kay Alina ay purong propesyonal lamang. Nagbigay din si Amanda ng isang hindi mapapasinungalingang alibi sa oras ng pagkamatay ni Alina. Pinamunuan niya ang isang malaking product launch para sa mga internasyonal na kasosyo sa Shangri-La The Fort, isa sa pinakamarangyang hotel sa Taguig. Ang kaganapan ay dinaluhan ng daan-daang bisita at media. Nandoon ako mula hapon hanggang madaling araw, Kolonel. Ang bawat sandali ko ay nasaksihan ng daan-daang pares ng mata, sabi niya sa matigas na tono na walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang lahat ng pahayag ni Amanda ay sarado at walang butas. Panghuli ay si Adrian Santos. Pumasok siya na may matamlay na mukha, malalim ang mga mata, at may mga balbas na hindi maayos ang pagkakaahit, isang malayong hitsura mula sa dati niyang ayos. Tila si Adrian ay sobrang apektado. Umupo siya sa upuan, ang dalawang kamay ay nakapatong sa mesa. Medyo nanginginig ang kanyang tinig. Inamin ni Adrian na siya ang taong pinakamadalas makatrabaho ng direkta ni Alina. Pinuri niya ito bilang isang talentadong modelo, isang key muse na nagbigay sa kanya ng maraming malikhaing inspirasyon. Ang kanyang pagkamatay ay napakalaking dagok para sa akin, sabi ni Adrian habang nanginginig ang kanyang boses. Nang magtanong ng mas malalim ang mga investigador tungkol sa relasyon nilang dalawa, mariin niyang sinabi na trabaho lamang ang meron sa pagitan nila. Sinabi niya na ang huling beses na nakita niya si Alina ay sa isang fitting session sa studio ilang araw bago ito namatay. Tungkol naman sa kanyang alibi, ipinaliwanag ni Adrian na sa panahong iyon, laging nasa tabi siya ng kanyang asawa, si Amanda Valenzuela, para tulungan itong bantayan ang teknikal at visual na aspeto ng malaking event na iyon. Ako ang responsable sa buong visual documentation ng event, kasama ko si Amanda at ang buong team sa Shangri-La, sabi niya. Ang pahayag ni Adrian ay ganap na tugma sa sinabi ni Amanda. Pagkatapos ng maraming oras na pagtatrabaho, tila bumalik ang mga investigador sa panimulang punto. Ang lahat ng pahayag ay lohikal, walang kontradiksyon. Ang makapangyarihang mag-asawang si Amanda Valenzuela at Adrian Santos ay nagpakita ng isang imahe ng perpektong pagtutulungan at mga alibi na kasing tibay ng kuta. Wala sa mga ipinatawag ang tila kahina-hinala o may malinaw na motibo para saktan si Alina.
Ang kasong ito ay muling humantong sa isang bunto, nababalutan ng makapal na hamog mula sa mga testimonya na tila walang halaga. Ang tanging pahiwatig, ang cellphone ng biktima, ay hindi pa rin mahanap. 2 araw na ang lumipas simula nang matagpuan ang bangkay ni Alina. Ang kaso ay isa pa ring malaking misteryo para sa publiko. Ngunit para sa investigation team, ang maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng mabuo. Habang ang opinyon ng publiko ay nalulunod pa rin sa iba't ibang malabong teorya, ang mga eksperto mula sa cybercrime at forensics ay nagtrabaho ng walang pahinga at may natagpuan silang mapagpasyang ebidensya. Sa isang marangyang hotel sa Maynila, ang kapaligiran ay puno ng trabaho. Sa rooftop, sa tabi ng infinity pool na kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw, isang bikini photoshoot ang nagaganap. Ito ay isang mahalagang proyekto para palitan ang imahe ni Alina, at ang pressure ng deadline ay nagpapabigat sa buong team. Ang gulong ng industriya ng entertainment ay hindi nagbibigay daan para sa matagal na pagluluksa. Si Adrian Santos, na tila bumalik na sa kanyang pinakamagandang porma, ay nakatayo sa gitna ng organisadong kaguluhan na iyon. Nakasuot siya ng linen shirt, mamahaling maikling pantalon, at ang kanyang buhok ay tila artistikong magulo. Ang kanyang bibig ay patuloy na nagbibigay ng matitigas na instruksyon sa mga modelo at lighting assistants. Sumisigaw si Adrian para i-adjust ang anggulo ng kamera, sinusubukang lumikha ng mga perpektong litrato na nagpapakita ng antas ng brand. Nakalubog siya sa kanyang trabaho, isang perpektong maskara para itago ang matinding pagkabahala sa loob niya. Sa paligid niya, ang mga modelong may sensual na katawan ay nagpo-pose kasabay ng masiglang electronic music. Eksakto nang ang photoshoot ay nasa rurok na, biglang huminto ang musika. 4 na lalaking nakasibilyan na may suot na badges ng Philippine National Police, ZE, ang lumabas mula sa emergency stairs. Ang kanilang paglitaw ay nagpagulat sa lahat. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Ang lalaking namumuno sa kinatawan ng investigation team ay naglakad ng diretsyo kay Adrian Santos. Napatigil si Adrian. Ang propesyonal na ngiti sa kanyang mga labi ay nanigas. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang manatiling kalmado. Ano ito, sir? Nagtatrabaho ako. Hindi agad sumagot ang investigador. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang matigas na boses ay narinig ng malinaw sa gitna ng katahimikan. Adrian Santos, inaaresto ka namin para sa investigasyon sa krimen ng pagpatay sa kasong may kaugnayan sa biktimang si Alina Petrova. Maging kooperatiba ka sana. Ang salitang kipagpatay ay sumabog na parang bomba sa gitna ng pool. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Adrian, mula sa pagkagulat ay naging takot at kawalang paniniwala. Ang mamahaling kamera ay nalaglag sa kanyang mga kamay at tumama sa sahig na may tuyong tunog. Sa harap ng buong team, ang mga kamay ng matikas at artistikong photographer ay pinusasan. Ang huling tanawing nakita ng lahat ay ang maputla at gulat na mukha ni Adrian habang inilalabas. Isang matinding pagkakaiba sa marangya at glamorosong kapaligiran sa kanyang paligid. Sa himpilan ng pulisya, ang artistiko at matikas niyang anyo ay naglaho na. Nakaupo si Adrian kaharap ang mga investigador sa malamig na silid ng interogasyon. Sa unang ilang oras, napanatili pa rin niya ang isang pambihirang katahimikan. Patuloy na inuulit ni Adrian ang naratibo tungkol sa purong propesyonal na relasyon kay Alina at ang kanyang alibi kasama ang kanyang asawa. Itinuring niya itong isang malaking pagkakamali, humihingi na makita ang kanyang abogado at nagbantang sasampahan ng kaso ang mga investigador dahil sa pagsira sa kanyang pangalan at sa kumpanya ng kanyang asawa. Naniniwala siya na perpekto ang kanyang plano at nabura na niya ang lahat ng bakas. Gayunpaman, matyagang nakinig ang mga investigador, hinahayaang ilabas ng paksa ang lahat ng kanyang peking tiwala sa sarili. Nang magsimulang magpakita ng mga tanda ng pagkapagod si Adrian, inilunsad ng investigador ang isang matinding dagok. Na-recover namin ang lahat ng data mula sa Telegram account ng biktima na nakasave sa cloud, sabi ng investigador habang inilalagay ang unang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Libu-libong mensahe sa loob ng mahigit 1 taon sa pagitan mo at ni Alina. Mga mensahe ng pag-ibig, plano para sa mga lihim na pagkikita sa hotel, at mga business trips kung saan kayong dalawa ay nagtataksil. Gusto mo pa bang pag-usapan ang tungkol sa purong propesyonal na relasyon?
Naging maputla ang mukha ni Adrian. Hindi niya inaakala na ang data sa cloud ay maaaring ma-recover kahit wala na ang mismong phone. Ang takot ay nagsimulang makita sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Nagpatuloy ang investigador, hindi siya binibigyan ng oras para kumalma. Pero hindi lang yan. Napakaingat mong linisin ang crime scene. Pero nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Isang close-up na litrato ang inilagay sa harap niya. Natagpuan ng forensic team ang isang hindi kumpletong fingerprint, pero sapat na para maging basehan ng paghahambing. Ang fingerprint na iyon ay nasa hook ng bra na suot ng biktima. At ang fingerprint na iyon, Adrian Santos, ay sa iyo. Ang huling dagok na iyon ay tuluyang nagpabagsak sa pader ng depensa ni Adrian. Ang pisikal na ebidensya na pinagsama sa digital na ebidensya ay nagbunyag ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Hindi na makakatakas pa, itinuho ni Adrian ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng husto. Ang kanyang pagbagsak ay nangyari ng mabilis. Mula sa isang taong may tiwala sa sarili at matigas ang ulo, naging isang desperadong bilanggo si Adrian. Nagsimula siyang umiyak at pautal-utal na inamin ang lahat ng kanyang kriminal na gawain. Ang tabing na misteryo ay sa wakas tuluyang nahawi. Nagsimula siyang umamin, paos at putol-putol ang kanyang tinig. Ang bawat salitang lumalabas ay parang kutsilyong humihiwa sa sarili niyang puso. Inilalantad ang isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa simpleng pagpatay. Ito ay isang mahabang trahedya tungkol sa panghahamak, pagnanasa, pagtataksil, at takot na itinulak hanggang sa hangganan ng pagkatao. Akala niyo ba masaya ang buhay ko? Simula ni Adrian, isang mapait na ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Nakatira sa isang villa sa Forbes Park, nagmamaneho ng marangyang sasakyan, naging chief photographer sa isang malaking kumpanya. Lahat iyon ay maskara lang. Isa lang akong high class na palamunin. Wala nang iba. Ang kanyang kasal kay Amanda Valenzuela sa mata ng mundo ay isang modernong kwentong pantasya. Isang talentadong photographer na nagpakasal sa anak ng isang tycoon. Ngunit ang katotohanan ay isa itong transaksyon, isang palitan kung saan talo na siya sa simula pa lang. Ginamit niya ang kanyang hitsura, ang kanyang matikas na katawan, at ang kanyang peking lambing kapalit ng buhay na alam niyang hindi niya makakamit ng mag-isa. Bilang kapalit, kailangan niyang ibenta ang pinakamahalagang bagay, ang dangal ng isang lalaki. Ang marangyang villa ay hindi isang tahanan, ito ay isang exhibition gallery na pagmamay-ari ni Amanda, kung saan ang bawat muebles ay nakaayos ayon sa gusto nito, malamig at walang kaluluwa. Wala siyang karapatang baguhin kahit ang posisyon ng isang flower vase. Nakatira siya doon pero hindi niya naramdaman na sa kanya iyon. Binigyan siya ni Amanda ng unlimited credit card, ngunit sa ilalim ng pangalan nito, ang bawat gastos niya ay detalyadong nakatala sa buwanang ulat na tinitingnan ni Amanda ng pahapyaw. Hindi siya pinapagalitan ni Amanda, ngunit ang pananahimik na puno ng kontrol ang siyang pumapatay sa kanya araw-araw. Si Amanda ay isang tunay na career woman, matalino, matigas, at malupit sa mundo ng negosyo. Ngunit dinala rin niya ang kalamigang iyon sa kanilang silid-tulugan. Para rito, ang pagtatalik ay isang pangangailangan, minsan ay obligasyon, at madalas ay abala. Naalala ni Adrian ang mga gabi kung kailan sinusubukan niyang lumapit para lang harapin ng malamig na likod at walang pakialam na salitang, "Pagod ako. May meeting ako bukas ng umaga." Ang mas masahol pa ay kapag pinapayagan siya ni Amanda. Nakahiga lang ito na walang kibo. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kisam, hinahayaan si Adrian na gawin ang lahat. Pakiramdam niya ay parang isang hayop na sumusunod sa instinto, isang hubad na panghahama. Naghahangad siya ng tugon, mahigpit na yakap o malambing na bulong. Ngunit ang nakuha niya ay katahimikan at matinding kawalan. Sa tuwing natatapos sila, siya ay asawa nito, ngunit pakiramdam niya ay mas mababa pa siya sa isang alahas. Kahit papaano, ang alahas ay tinititigan pa ni Amanda, samantalang siya ay isa lamang puppet property sa loob ng ginintuang hawla na nilikha ni Amanda. Pagkatapos ay lumitaw si Alina. Mula nang unang magkita sa studio, alam ni Adrian na nahulog na siya. Si Alina ay hindi lang maganda, isang kagandahang Eastern European na nagniningning at puno ng sigla, kundi nagdala rin siya ng kislap ng apoy na matagal na niyang hinahanap ng walang saysay. Pumasok siya sa studio, propesyonal sa bawat hakbang,
Ngunit ang kanyang asul na mata ay nagpapahiwatig ng isang mapang-akit na kapilyuhan. Nagsimula ang kanilang relasyon mula sa trabaho. Si Adrian bilang photographer ay ginamit ang lahat ng kanyang talento para makuha ang bawat mahiwagang sandali ni Alina. Sa pamamagitan ng lente, pinayagan siyang titigan ito ng bukas, hangaan ang bawat kurba ng katawan at ekspresyon nito. Ang mga papuri sa trabaho ay naging mga pribadong mensahe sa Telegram. Nag-usap sila tungkol sa lahat, tungkol sa sining, tungkol sa kalungkutan sa Maynila, tungkol sa mga pangarap. Si Alina, sa kanyang matatas na Tagalog, ay naging tanging tao na nakikinig at nakakaunawa sa kanya. Pinuri nito ang kanyang mga litrato, hinangaan ang kanyang personalidad. Pinaramdam nito kay Adrian, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon na buhay siya. Ngunit ang pangarap na iyon ay mabilis na naging isang bangungot. Nalaman ni Alina ang tunay na kalagayan ni Adrian, isang lalaking nakatali sa kontrol ng kanyang asawa. Isang gabi, sa gitna ng kanilang sikretong pagkikita, nagbigay ng ultimatum si Alina. Hindi na ako papayag na maging pangalawa lang, Adrian. Gusto ko ng kalayaan. Gusto ko tayong maging magkasama ng legal. Iwanan mo si Amanda, o kung hindi, ako mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat, banta ni Alina. At ang mas nakakagulat, inamin ni Alina na siya ay nagdadalang tao. Isang anak na sa tingin ni Adrian ay magiging simbolo ng kanilang pag-ibig, ngunit sa katotohanan ay naging mitsa ng kanyang kamatayan. Natigilan si Adrian. Sa isang baliw na sandali, nag-alinlangan siya. Naalala niya ang panghahamak na ibinigay ni Amanda. Naalala niya ang prospect ng kalayaan. Pero pagbalik niya sa Forbes Park, muli siyang binalot ng takot. Tiningnan niya si Amanda na natutulog. Bagaman malamig, hindi siya kailanman ninais patayin ni Amanda. Naalala niya ang nakakatakot na background ng pamilya ni Amanda. Ang mga magulang nito ay parang mga pating sa mundo ng negosyo. Kaya nila siyang durugin na parang langgam kung maglakas loob siyang saktan ang kanilang anak. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Patuloy siyang tinerorismo ni Alina ng mga mensahe. Nagpasya ka na ba? Wala na tayong oras, o gusto mong ako na ang kumausap sa asawa mo? Samantala, bawat 30 minuto, tumutunog ang cellphone ni Amanda para sa ulat mula sa kanya. Naipit siya sa pagitan ng dalawang puwersa at pareho siyang dahan-dahang dinudurog. Hindi siya makatulog. Nabawasan ang kanyang timbang at laging tensyonado ang kanyang ulo. Napagtanto niya na hindi siya makakatakas sa dalawa. Kailangan niyang pumili ng isa. At sa rurok ng kanyang pagkapraning, gumawa siya ng isang kakilakilabot na pagpili, alisin ang banta na nasa harap niya. Ang banta na itinuring niyang mas mahina. Nagpanggap siyang sumasang-ayon sa plano ni Alina. Sinabi niyang kailangan niya ng oras para sa paghahanda. Pagkatapos ay inanyayahan niya ito sa Nasugbu, gumagawa ng kwento tungkol sa isang lumang villa ng kanyang pamilya, isang tahimik na lugar para pag-usapan nila ang susunod na hakbang. Naniwala si Alina na ang kanyang biktima ay pumasok na sa patibong at masayang sumang-ayon. Sa biyahe noong hapong iyon, tumatawa pa siya at hinahawakan ang kamay ni Alina. Pero sa loob niya, isang demonyo ang sumisigaw. Dinala niya ito sa inabandunang villa. Dinala niya ito sa loob at para maging perpekto ang kanyang pagkukunwari, inanyayahan niya itong makipagtalik sa huling pagkakataon. Iyon ang pinakakasuklam-suklam at malupit na kilos. Gusto niyang gamitin ang bagay na nag-uugnay sa kanila para tapusin ito. Habang silang dalawa ay magkayakap, habang nakapikit si Alina at ninanamnam ang sandali, kumilos siya. Isang piraso ng kable ng kuryente ang pumulupot sa mahabang liig ni Alina. Idinilat ni Alina ang kanyang mga mata ng malaki, hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa kilabot at kawalang paniniwala. Kinalmot niya ang mga kamay ni Adrian. Pumadyak-padyak ang kanyang mga paa ng walang saysay. Tumingin si Adrian ng diretsyo sa asul na mata na dahan-dahang nawawala ng buhay. At patuloy niyang hinigpitan ang pagkakasakal. Ang kanyang mga luha ay umaagos kasama ng pawis. Hindi lang niya pinapatay si Alina, pinapatay niya ang tanging bahagi ng buhay sa kanya sa loob ng huling 1 taon. Nang lumaylay ang katawan ni Alina, binitawan niya ang kanyang mga kamay. Ang katahimikan ng villa ay bumalot sa kanya, mas nakakatakot kaysa sa anumang hiyaw. Napaupo siya sa tabi ng bangkay at pagkatapos ay nagsuka ng husto. Ano ang ginawa ko?
Ang sakit at pagsisisi ay dumating na parang tsunami na lumulunod sa kanya. Tiningnan niya ang mukha ni Alina na nagpapakita pa rin ng kilabot. Pinatay niya ang kanyang kasintahan, pinatay ang sanggol na hindi pa naipanganak, ngunit ang takot na mahuli ay mas matimbang. Sa pagmamadali at panginginig, nilinis niya ang lahat ng bakas at kinuha ang mga gamit ni Alina. Nagmaneho siya pabalik ng Maynila nang walang patutunguhan. Ang anino ng mga mata ni Alina habang nalalagutan ng hininga ay patuloy siyang minumulto, nakatatak na magpakailanman sa kanyang isipan. Sa silid ng hukuman sa Regional Trial Court ng Makati, dumalo rin si Amanda Valenzuela. Nanatili ang kanyang malamig at eleganteng anyo, nakatingin sa kanyang asawang sawi at puno ng kasalanan. Marahil ay alam na niya ang tungkol sa araw na hindi nagpadala si Adrian ng ulat ng lokasyon bawat 30 minuto. Inisip lang niya na abala ang kanyang asawa sa pag-aayos ng problema nito sa kabit. Ngunit hindi niya akalain na ang mahinang lalaking iyon ay mailakas ng loob na pumatay. Nakatayo si Adrian Santos sa harap ng hukuman na parang isang buhay na bangkay. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili, hindi siya humingi ng kapatawaran. Alam niyang tapos na ang lahat. Dahil sa krimen ng premeditated murder o sadyang pagpatay na may malupit na paraan at labas sa hangganan ng pagkatao, ayon sa Revised Penal Code, ang hukom ay nagpataw ng pinakamataas na parusa, reclusion perpetua ng walang parol, habang buhay na pagkabilanggo. Ang desisyon ay binasa ng malakas at matigas na tila huling hampas ng martilyo na nagsara ng pinto ng buhay para sa photographer na ibinenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Hindi lang iyon parusa para sa isang buhay na nawala, kundi isang babala para sa sinumang maliligaw sa landas ng pagnanasa, kasinungalingan at krimen. Sa gabi, sa loob ng marangyang villa sa Forbes Park na ngayon ay nakakatakot ang katahimikan, nakaupo si Amanda Valenzuela ng mag-isa sa mamahaling leather sofa. Iniikot ng kanyang kamay ang baso ng red wine. Ang tanging liwanag sa malawak na sala ay mula sa maliit na lampara sa tabi ng litratong itim at puti ni Adrian Santos. Sa litratong iyon, nakangiti pa si Adrian, isang maskulado at artistikong ngiti na minsan ay nagpahulog sa kanyang loob. Nakikita siya ng mundo ng may awa, nakikiramay sa asawang pinagtaksilan na matatag na humaharap sa pagdurusa. Ang kanyang kumpanya ay patuloy na lumalago, ang kanyang posisyon ay hindi matitinag. Siya ang nanalo. Ngunit gabi-gabi habang kaharap ang litrato ng kanyang asawa, tinatanong ni Amanda ang sarili kung talagang nanalo ba siya o natalo sa pinakamasakit na paraan. Hindi niya itinatanggi na nang malaman niya ang pagtataksil ni Adrian. Ang kanyang pride bilang isang taong laging nasa tuktok ay nasugatan ng malalim. Hindi siya nakipagdiborsyo, hindi dahil sa awa, kundi dahil ayaw niyang matalo ng isang dayuhang modelo. Ang desisyon na ay patawarin at ibigay ang kondisyon ng kontrol bawat 30 minuto ay ang kanyang paraan ng pagpaparusa kay Adrian. Ginagawa itong asawa na naging bilanggo, isang property na dapat sumunod ng ganap. Iyon ay isang banayad na psikolohikal na pagpapahirap at ni-enjoy niya ang pagsunod nito. Ngunit hindi niya inaasahan ang kahihinatnan. Ang kanya bang kalamigan at malupit na kontrol ay nakatulong sa pagtulak kay Adrian sa pinakamababang punto. Kung noong araw na iyon ay pumili siya ng ibang paraan ng pag-aayos, yung mas malambot, mangyayari kaya ang trahedyang ito? Ang tanong na iyon ay patuloy na kumakain sa kanyang konsensya gabi-gabi. Hindi siya umiiyak dahil sa pagluluksa, ang pag-ibig, kung meron man noon, ay matagal ng patay. Umiiyak siya sa sarili niyang pagkatalo. Nanalo siya sa laro para panatilihin ang kanyang asawa, ngunit nawala sa kanya ang lahat. Isang pambihirang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa nawalang pag-ibig, kundi dahil sa isang kasal na pinilit niyang kontrolin, ngunit sa huli ay sumabog sa hindi inaasahang paraan. Nag-iiwan ng permanenteng peklat sa perpektong buhay na laging niyang hinahangad. Salamat sa mga manonood na sumubaybay sa buong serye ng kasong ito. Ang trahedyang kwento ni Alina Petrova at Adrian Santos ay natapos na, ngunit ang mapait na aral nito ay mananatili. Ang kasong ito ay isang matinding babala tungkol sa presyong dapat bayaran para sa walang hanggang pagnanasa at pagtataksil. Sa likod ng balat ng karangyaan ay maaaring nakatago ang pinakamadilim na trahedya. At bawat krimen, gaano man ito kaayos na pinlano at itinago,